Feeling mo maghiwalay tayo na. When you forgive, you forget. Ang Ikaw, hirap yan yun ang sa'yo. problema mo. First time natin na-experience yung ganong klaseng problema na feeling ko na betray ako. Di ka patient sa akin, Mikey! Mas mahirap ako makarecover dun. Natutuwa ako kasi nakikita na natin even the bad side. So, dito tayo ngayon sa Lipa, Casa Marikil. Ngayon mo lang ako pinunta dito. Dinala mo ako sa mga lumihan, sa mga ano. Meron pala dito parang mga Florence style, Italy style, Tuscany style. Siyempre, paminsan-minsan, pwede. Paminsan-minsan pwede. So, ilang years na tayo married? Magpo-4. 4 ba? Together, ilan? Mag-8. Okay? Ready ka na ba sa mga questions ko? Doon sa 8 years natin, wala tayong naging major problem. Parang nagkaka-problem lang tayo with mga simple things. Pero recently, honest tayo pero recently, we faced for me, it's a major problem. Bakit nga parang iyon yung na-consider natin na mabigat? Ayaw ko sa'yo. Pinalaki mo lang hatan. Wow! Ano, mag-wine ako para mag-ano ka. Yeah. You know why? Feeling ko kaya ganun. Ewan ko kung tingin mo tama. Kasi, yung miscarriage naman, hindi naman kasi yun control natin. Parang it happened, and then we accepted it right away kasi alam natin na hindi natin control yun. What happened recently is, may control tayo, pero hindi natin. Partly, feeling ko mali din ako noon because I let you. Hindi ko, may instinct ako pero hinahayaan kita. So, anong natutunan mo dun sa nangyari sa atin? Feeling mo maghiwalay tayo na? Yeah. Ako siguro parang dahil first time natin na experience yung ganong klaseng problema na feeling ko na betray ako. So, kain ka na lang, kain na. So, feeling ko, major siya. Nasaktan talaga ako na feeling ko dapat. Parang, hindi ko alam kung paano mag-move forward. But, na-realize ko na isa pa lang to. Ito pa lang ang una natin na hardship. So, hindi ako dapat mag-give up. Hindi tayo dapat mag-give up. Alam ko yung kakayahan ko saka yung nagawa ko. Kaya confident naman ako sa sarili ko na By God's grace. hindi na siya basta-basta mauulit. Hindi na siya mauulit. Siyempre, nalungkot din dahil na-realize ko may ganun factor. Pero in my ano kasi, sa sarili ko, ang pagkakamali ko sa sarili ko. So, hindi mo Hindi, naisip. I mean, yung mistake was my own doing. Nangyari na ba yun sa'yo na nakrack ko yung trust mo, yung nasira ko yung trust mo? Be honest. Hindi ko maalala. Wala akong Ako parang maalala yun lang. maisip. Pero I know naman na you had a good intention. Napunta ka lang sa ganong sitwasyon because you had no choice na. Pero it was something na, to be honest, maliit lang siyang tignan sa outer picture. Pero yung Impact sa'yo. impact sa akin kasi I never thought na magagawa mo yun sa akin. Pero alam ko, kaya mo naman hindi sinabi sa akin, it's because you wanted to protect me. Hindi, I didn't want to involve you. Nasaktan ka noong time na yun. Ano nasaktan? Yung time na nangyari lahat. Nung nagkaroon tayo ng confrontation, nasaktan ka, hindi. Oo. Naapektuhan. Hindi na Pero alam mo, yun yung dito ko mapapatunayan kasi di ba minsan sasabihin nila na, uy, couple goals, uy, ang galing naman, parang ang bait-bait ni Mikey, ang galing naman na natatarihan niya si ano. Pero masaya ako kasi na-experience natin yun. Na kahit papano, lumalim tayo. Kasi nung panahon na nag-miscarriage tayo, hindi naman din, parang hindi din tayo ganun nag-usap.
parang meron ako pinagdaanan, meron kang pinagdaanan. Pero actually, hindi tayo talaga nag-usap kasi parang lagi ka nagpapaka-strong sa akin. Lagi naman ako nagpapaka-strong sa'yo. So, hindi talaga natin nakita yung weaknesses ng isa't isa. And then, dun sa time na yun, siguro, yun yung pagkakataon na binigay ni Lord. Kasi, yun yung kakayanin natin. So, dahil sa sobrang sakit na nung mga nangyari sa atin na miscarriage, hindi na ganun kalala yung... Pero, pag naiisip ko yung ikaw, mas na-hurt ako for you. Hindi, wala na akong masabi. Yung specific moment sa relationship natin na nagkaroon ng impact sa'yo, ano yung moment na yun? Miscarriage, nandun. Hindi kasi sa akin, no, yung pagtingin ko sa relationship natin, how I view it, you have your own thing, I have my own thing. Ay importante at the end of the day, we support each other in those fields. And then pag uwi sa gabi, we do different things. Masaya tayo. Tayo yung nagpapakabuo sa isa't isa. Feeling mo ba mas sinusupport mo ko kaysa sinusupport kita? Hindi naman. Kasi hindi ko naman nire-require yun sa'yo dahil iba yung mga pinupuntahan kong lugar eh. Hindi naman pwedeng kasama kita lagi. Hindi naman pwedeng kailangan kita lagi. Naumpisahan ko yung career mo sa vlogging, sa lahat. So, ang sarap mong supportahan. And I want you to be successful there also. Siguro yung impact sa akin ngayon sa marriage is, nung time na sinabi mo na, dito sa aspeto na to, naramdaman ko ang pagiging isang asawa. Nung sinabi mo sa akin na, sorry, ito yung siguro kahinaan ko, pasensya ka na. Kasi nung time na yon, ang feeling ko is, ay hindi pwede to. Mali itong ginawa niya. Bigyan to dapat ng parusa or bigyan ng consequence or whatever. Kailangan maramdaman niya yun. Di ako pabor sa nangyari. Pero nung sinabi mo yun, parang it took me a while para ma-realize ko na ganun ang pagiging isang asawa. You will love your husband, you will love your wife, kahit dun sa pagkakataon na ayaw mo, pero kailangan mahalin mo siya buo kasi yun yung pinakasalan mo. Kaya happy ako na nalagpasan natin yung mga problems natin. Ngayon, alam ko na kung paano maging asawa talaga. Buti naman. Ikaw din, hindi mo rin alam paano maging asawa. Hindi ka lang nakikinig. Mikey, kasi ang ginagawa mo as pinoprotektahan mo ako masyado. Ay, wag na itong malaman ni Kat. Ay, hindi na to sasabihin. Ayoko nang sabihin sa kanya. Ayoko na makadagdag ng stress sa kanya. Hindi nga ganun eh. Partner nga tayo. So, dapat, kung ano man yung problema, harapin natin. Hindi mo dapat kinukuha lahat na, sige na, ako nang bahala. Ako na. Hindi nga ganun. Kasi, Bagay, siguro nga. Kunyari, pupunta, meron akong inusap sa'yo. Ang mas iniintindi ko, nako, baka mas stress to, baka maano to. ganun ka. Hindi kita pinapabayaan. Kaya ang nangyari sa'yo, may mga problems ka na alam ko na kaya hindi mo ako sinasama kasi nga feeling mo, mas stress lang ako. Pero doon ako O nasaktan. makakadagdag ka lang. Ano? So feeling ko, doon ako nasaktan nun kasi hindi mo talaga ako nakita as a wife. Eh dapat Kasi di ba yun ganun ang asawa? Dapat kung ano yung pinaka-deepest, darkest secret mo, dapat siya yung may alam. Pero ang naging ano natin is, ikaw, sa'yo ha, kasi ako sinasabi ko lahat sa'yo eh. Lalo na pag problem, alam mo minsan sasabihin ko sa'yo, anong kamusta ka? Okay naman. Kaya ko kasi. Or ganun ko talaga. Saka hindi naman siya problem. Alam mo, happy nga ako. May isang beses nag-away tayo, di ba? Major away ulit. Nagkakantuhan tayo hanggang sa tumaas kami. Tapos nung nag-CR ako, bigla akong nasaya. Bigla akong kinilig. Kasi parang sabi ko, parang, wow, nag-aaway kami ni Mikey. As in, nilalabas niya yung sama ng loob niya sa akin, nilalabas ko yung sama ng loob ko sa kanya. Parang, this is really marriage. Tapos pagbalik ko, sabi ko, wow, we're fighting. Tapos nawala na yun. Na-realize ko kasi na parang, at least, yun yung, we see the bad. So, yun yung natutuwa ako kasi nakikita na natin even the bad side. We are going to the topics na uncomfortable pero dinidiscuss natin kasi kasal tayo. Bakit dati hindi? Hindi. Kapag meron ako nararamdaman na feeling ko, like, di ba sinabi sa'yo, feeling ko hindi mo ako priority, ba ganun? Feeling ko, hindi ko kailangan masabi yun sa'yo kasi mapangit siyang pakinggan eh.
hindi siya mabuting asawa. Pero, nung lumabas yung nagkaroon tayo ng problem, dahil kinikip ko yun, galit na galit ako sa'yo. Kasi hindi ko din i-discuss. So, feeling ko, I was left in the dark. Nagigets mo? Ikaw, wala ka bang ganun? Wala ka naman kasi talaga, hindi ka nagagalit ba sa akin? Never ka ba nagalit sa akin? Naiinis lang. Madalas. When? Madalas. Parang kanina yung tinext mo sa akin. Pag gano'n, anong ginagawa mo? Hindi ka na sumasagot. Useless eh. Yung nga ganun ang marriage natin ngayon, dapat nga we face it. Anong strength ng relationship natin? Sa'yo, ano? Laging wala to. Humble tayo pareho sa relationship. Patient. Hindi patient. Di ka patient sa akin, Mikey. Tumigil ka nga. O, tignan mo. Patient yan. Naiinis ka na. Hindi ka patient sa akin. Humble tayo na kapag nagalit ang isa't isa sa atin or nandun tayo sa posisyon na mag-aaway, as in kagulo, as in we both put our egos down and our pride down. Walang nagmamataas sa atin. Nasa States tayo, nanonood tayo The Blue Man Show. Nagsimula ang away natin sa parking. Hindi ko na maalala eh. Grabe naman to. Kasama ka ba sa relationship na to? Ano Kasi ka, eraser ka ba? pag Men in Black ka ba? Hindi ko na iniintindi. Okay, sige. Nakalimutan ko eh. Diba sabi, when you forgive, you forget. Ikaw, minsan yan yun ang sa'yo. problema mo. O ano? Kahit sobrang tagal na, naalala mo. Kasi na-analyze ko. Hindi. Ako, naalala ko yun, nasa Vegas tayo, galit na galit ako sa'yo. Galit na galit ka sa akin. Galit na galit ako sa'yo. Tapos after the show, tumayo tayo, as in, ang text level na natin nun. Okay lang naman yun, kasi ganun talaga part ng mag-asawa doon. Hiwalay na tayo. Ikaw, ang ganun. Tapos, sabi ko, hindi ko na talaga ito papansinin. Tapos, tumigil ka, tapos tumingin ka sa akin. Ano ginawa mo? Gumiti ka lang. Tumawa ka lang, natawa na ako. Ang bilis ko naman. Nonsense kasi yung pinagawa yan eh. Parking. So, ang point ko is, parang kapag tumawa na siya, kami, in the middle of fight namin, pag may tumawa na isa sa amin, ewan ko, natatawa na rin yung isa sa amin. Parang, kahit ano yung galit. 'Di ba? So yun yung strength ng relationship na. Minsan mas matagal. Minsan yun, mabilis lang eh. Depende Wala sa tayong ginawa. matagal na Ang away, babaw Mike. nun eh. Kaya nga, mabababaw lang kasi. Awa na Mike's pinakamatagal nating away. Ano lang yun? 7 hours? 7 hours kasi, lang. Kung ang outlook mo with each other, iniintindi mo, nasa ulo mo, lagi naman may solusyon, or ano mo lang, gaano ba kababaw, gaano ka halaga sa iyo nangyari. Madali naman siyang ayusin eh. Ano yung weakness ng relationship natin? Yung kailangan nating improve pa. Siguro, more communication and Tama. Di ka pa rin nagko-communicate sa akin? nagko-communicate ako sa iyo. Pero hindi ka interesado. Wala yung mga gusto mo. Ano, like what? Lagi ka nasa cellphone mo. Lagi ka, Kasi ang dami ko yung na-edit. lagi ka nakatuto sa kung ano-anong bagay. Pagkausap ka, 1 minute, mamaya-maya, Oh, iba alam mo na naman na may attention ko. Hindi ako naniniwala meron kang ganun. Ginagawa mo yung reason. Hindi kasi makalusot talaga, ka. Mikey, in the middle of yung topic natin, talaga minsan may pumapasok talaga sa utak ko na topic. Tapos hindi ko Hindi alam ka kung good listener na tao. naka-cloud na Kaya talaga ang yung tingin sa'yo, wala kang pakialam. Kasi ako, kahit minsan, wala nang pinakikinggan ko. Kasi nga minsan wala kang nandun din na aambag. Naambag sa. Conversation. Kasi nga, mas maano ko makinig. Kaya nga bagay tayo, listener ka, talkative ako. Oh, di perfect match. So tingin mo, sa marriage natin ngayon, meron pa bang pwedeng masira? Yun nga, dahil personally sa akin, commitment is important. Wala. Pag siguro nagawa against me, hindi ko naman sinasabing wala, sira na. Pero mas malalim, mas mabigat. Mas mahihirapan ako makarecover. Kung ang masira ay yung trust. Or yung commitment na tayong dalawa, nagkaroon ng iba. Parang mahirap cheating yun sa akin. sa'yo. Mas mahirap yun. Mas mahirap ako makarecover doon. May aminin ako sa'yo, joke.
So, yun yung pinakamahirap sa'yo. Feeling mo. Ako feeling ko, by God's grace, wala nang pwedeng makasira. Kaya ako sinasabing hindi ko siya magawa. Kasi yun yung pinakamahirap sa akin. Okay, so last, ano yung thankful ka na tayo yung nag-asawa? Walang specific eh. Yung kabuuan. Asal talaga to sumagot. Wala nga eh. Hindi naman ako kasi ganun. Ay, thankful ako kasi binibigyan niya ako ganito. Thankful ako kasi wala eh. Just the whole thing. Ano po? Wala na akong mahingi pa. Thankful ako na ikaw yung asawa ko kasi mapang-unawa ka. Inuunawa mo lahat ng mga pagkakataon. Inuunawa mo lahat ng kailangan ko. Pag sinabi ko, minsan lang, hindi mo nagigets agad. Pero pag in-explain ko sa'yo, nauunawaan mo agad. Eh, part na rin yung marami. Yung family, because of your family, So, your upbringing. Thankful ako that we understand each other. We're in the same wavelength. Sinusuportahan din natin yung isa't isa. Kahit minsan, hindi mo maunawaan. Maraming bagay eh. Tulad nun, part lang yun, di ba? Thankful ako, napapasaya mo ko. Thankful ako na complete mo rin yung araw ko. Maraming bagay. Ba't galit ka? Hindi ako galit, sinasabi ko lang. So, ano yung promise natin ngayon na we are growing and we're maturing Yeah, and ngayon, we we're should trying to promise build a to family. each other na we have to understand each other more, prioritize communication more with each other. Yan yung nakikita kong pagkukulang mostly on my part ba. Being more open. Kasi ang inaano lang natin is to make sure na okay lang tayo eh. Kaya mahalaga rin na nagiging mas open pa. Ako, ang promise ko sa isa't isa is dapat we should really stick to our vow. Promise to stick to our vow. For better or for worse. For richer and poorer and for sickness and in health. Dapat we are a partner to each other. Cheers. To marriage. Anong birthday wish mo? Kaanak na, ka-baby na, maging happy lahat ng buong mundo. Pang Miss Universe, ah. Yan. Happy birthday, Thank you. Mikey. Mali pala yung paputok ko at pag ganun. Yan. Happy birthday, Mike. Thank you for watching. Sana meron kayong natutunan kahit konti sa aming mga kwentuhan. At maraming salamat din sa masarap na pagkain. Sana meron kayong natutunan sa amin. Kahit tayo walang natutunan sa isa't isa. Ano yun? Love you. Feeling ng love you. Please, ay, hindi ako natutunan. Dapat kiss sabihin. Arte talaga na ito. Kiss na.